ang Panginoon. Pwede po ba tayong tumayo, mga kapatid? Pwede po ba nating muling palakpakan ang ating Panginoon? Hallelujah! Yung pinakamainam pong palakpak para sa Panginoon. Hallelujah! 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 Sinasamba ka namin, Panginoon. Tinataas, dinadakila, Panginoon. Marapat kang sambahin, purihin, Panginoon. Pasalamatan, Panginoon. Kahanga-hanga po ang gawa mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. O Diyos, dalangin namin ang banal mong Espiritu, Panginoon, ang siyang patuloy na kumilos sa amin sa oras na ito. Gabayan mo po kami. Samahan mo po kami. Mangusap ka, Panginoon. Gamitin mo ang iyong lingkod, Panginoon, bilang daluyan ng iyong mga salita. Pagpalain mo kami, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong mga salita, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Sa iyo po ang papuri, sa iyo ang pagsamba sa pangalan mo, Jesus, na aming Panginoon. Amen. 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 Hallelujah. Mayroon po bang mga Bible ang mga kapatid natin sa Caloocan? Amen. Ako po'y naniniwala mayroon po tayong mga Bible. Amen. Pakibukas niyo po sa Awit, chapter 23, verse 6. Ito po'y may pamagat. Ang pag-ibig ng Diyos na walang hanggan. Yan. Pwedeng pakitanggal yung echo. Ang pag-ibig ng Diyos na walang hanggan. Tunay na ang pag-ibig mo at kabutihan sa akin. Tataglayin ko habang ako'y nabubuhay. Amen. Pinagpala po ng Panginoon ang pagbasa ng kanyang mga salita. Ito pong ating binasa ay bahagi ng tanyag na ang Panginoon ang aking pastol. Sa Awit 23, verse 6 ay sinabi, ang kabutihan at ang pag-ibig ng Panginoon ay sumasa atin sa buong panahon ng ating buhay. Naniniwala po ba tayo doon, mga kapatid? Pinakikita ng Awit, chapter 23, verse 6, na sa ating paglalakbay sa buhay na ito, nakasama ang ating dakilang pastol, lagi tayong makakatanggap ng tulong, kabutihan, at pagtaguyod. Ano man ang nangyayari, tayo ay makapagtitiwala, mga kapatid, sa ating mabuting Diyos, upang na siyang gumagawa sa lahat ng bagay para sa ikabubuti ng bawat isa sa atin. Sa araw na ito, mga kapatid, ating pong pag-usapan o talakayin ang kahalagahan ng kabutihan at pag-ibig ng Panginoon sa ating mga buhay. Mabuti po ba ang Panginoon sa ating mga buhay? Amen. Ano nga ba ang kahalagahan ng walang hanggang pag-ibig ng Panginoon sa ating buhay? Kahanga-hanga yung pag-ibig ng Diyos na po. Wala daw hanggan. Ang tao may hangganan eh. No, may katapusan yung pag-ibig natin. Pero ang Diyos, walang katapusan yung pag-ibig ng ating Panginoon. Ulitin ko, ano ang kahalagahan ng walang hanggang pag-ibig ng Diyos? Ano ang dulot nito sa atin? Ano ang dala nito sa atin? Una po, ang dulot nito sa atin ay katiwasayan at pag-asa. Sabihin nyo nga po, katiwasayan at pag-asa. Amen. Yan po ang dulot ng pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. No? Mayroon po tayong katiwasayan at pag-asa. Ang sabi ng Awit, chapter 4, verse 8, payapa akong hihiga at gayon ding matutulog sapagkat ikaw, Panginoon, pinatatahan mo akong mag-isa sa katiwasayan. Sa ibang salin, ang sabi, sa aking paghiga, nakakatulog ng mahimbing. Sino dito gustong nakakatulog siya ng mahimbing? Sino dito hindi na nakakatulog ng mahimbing? Ang sabi, sa aking paghiga, nakakatulog ng mahimbing. Pag ikaw, Yahweh, ang nag-iingat sa akin. Amen? So, pinakikita po doon ng mayakda na kapag ang Diyos ang nag-iingat, payapa siyang nakakatulog. No?
Ito'y pagpapakita ng katiwasayan sa piling ng ating Panginoon. Tama po ba, mga kapatid? Ang kabutihan at pag-ibig ng Panginoon ay nagbibigay sa atin ng katiwasayan at pag-asa sa gitna ng pagsubok at pagdurusa. Mga kapatid, sino ngayon ang dumaranas ng pagsubok at pagdurusa? Di ko patataasin ang inyong mga kamay. Iba't iba ang ating mga pagsubok. Iba't iba ang ating mga pagdurusa. At yan ang may ayasahan natin sapagkat narito pa tayo sa daigdig na ito. Amen? Hindi puros pagpapala ang buhay natin. Madalas meron tayong mga pagsubok at pagdurusa sa ating mga buhay. Marami tayong problema. Marami tayong sakit na nararamdaman. Sama ng loob, galit, hinanakit, no? Problema sa buhay. Pero salamat na lang, may katiwasayan sa piling ng Panginoon. Pwede tayong makatulog ng mahimbing kung kasama natin ang Diyos. Amen. Di ba isang napakagandang pangako ito at salita ng ating Panginoon na sa kamay ng ating Panginoon, matutulog kang payapa. Kapahingahan, mga kapatid. Amen? Kapahingahan. Yan ang dulot ng pag-ibig ng ating Panginoon. Sa gitna ng ating pagdurusa, sa gitna ng ating mga problema sa buhay, may kapahingahan sa piling ng ating Panginoon. Bakit kadalasan hindi makapagpahinga ang mga mananampalataya? Pagod na pagod tayo. Samantalang meron po tayong Diyos na nagsasabi, bibigyan kita ng kapahingahan. At tunay naman talaga, nasa kamay ng Panginoon, mayroong kapahingahan. Ano pa ang hanapin mo kapag nandoon ka sa presensya ng Panginoon? Kapatid, kapag mayroong kang suliranin, mayroong kang mabigat na problema, dumuon ka sa presensya ng Panginoon. At doon sa presensya ng Panginoon, makakamit mo yung kapahingaang hinahanap mo. Hindi ito literal na pagtulog. No, hindi yan literal na pagtulog. Doon sa gitna ng suliranin at pagsubok na dumarating sa ating buhay, may katiwasayan ang Diyos na ibinibigay sa atin. May pag-asa na ibinibigay ang Diyos sa atin. Kasi minsan sa mga suliranin, tila parang ang tingin natin, ay wala nang pag-asa. Wala na. Pero hindi, sa kamay ng Diyos, laging may pag-asa. May kapahingahan sa piling ng ating Panginoon. So kung meron tayong suliranin, anong dapat natin gawin? Dumuon tayo sa nagbibigay ng kapahingahan. Amen? Sa isang Diyos na umiibig. Sa isang Diyos na ang kanyang pag-ibig sa atin walang hanggan. Laan lagi ito sa mga mananampalataya. Ngayon, ano ba yung katiwasayan, kaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin? Una, pisikal na katiwasayan. Ano ba yung katiwasayan? Panatag, ligtas. Tama po ba? Ligtas ka. Pisikal, ligtas ka sa Panginoon. Ito ang pagiging ligtas mula sa panganib na pisikal tulad ng karahasan, aksidente o sakuna. Iingatan tayo ng Diyos. Amen? Iingatan ka ng Panginoon. Laging naroon ng Diyos. Laging kasama natin ang Diyos. Upang tayo iingatan. Minsan natandaan ko, nagkwento yung aking aking lola Myoning noon. Nakasakay siya sa likod ng motor ni Pastor Boy. Tama ba, Pastor Boy? Kwento daw ng kwento si Pastor Boy. Paglingon niya, wala na ang lola ko. Nahulog. Nahulog. May sakit kasi sa puso yun. Nahulog sa motor. Pero iningatan siya ng Diyos. Amen? Iningatan siya ng Panginoon. Pero alam niya, pinakamaganda pag-iingat ng Panginoon, pinauwi na siya ng Panginoon. Nasa kamay na siya ng Panginoon, nag-iingat sa kanya ngayon.
Inaaliw siya ng ating Panginoon. Pero nung panahong narito siya, iningatan siya ng Panginoon. Tama po ba? Kapatid, ang Diyos nag-iingat sa atin. No, lagi siyang nag-iingat sa atin. Pastor Romel, paano kung na-aksidente ko? Buhay ka ba? O buhay? O di ingatan ka. Di po ba? Ingatan tayo. Lagi tayo makakatanggap ng physical na katiwasayan sa ating Panginoon. Ano pa? Emosyonal na katiwasayan. Yung nararamdaman mo. Yung nararamdaman natin. Dito lang po ako para hindi umeko. Emosyonal na katiwasayan, kaloob po ito ng ating Panginoon. Kadalasan tayong mga mananampalataya, nakakaranas tayo nung hindi patas na pagtingin. Tama po ba? Ano kadalasan tingin sa mga mananampalataya? Nobody. Di ba yan ang tingin sa atin ng mundo madalas? Marami. Sino dito nakaranas ng ganyan? Na ang tingin sa'yo, wala ka. Mababang uri ka. Yan naman ang talagang tingin marami ng mundo sa atin eh. Buti na lang hindi ang Diyos. Kung sa mundo, nobody ka, sa Diyos, you are somebody. Mahalaga ka sa Diyos. Amen? Mahalaga ka sa Diyos. Pinapansin ka ng Panginoon. Pinapansin tayo ng Panginoon. Anong nararamdaman mo ngayon? Nasasaktan ka ba? Meron bang nakakapanakit sa damdamin mo? Kapatid, kung mayroon na sa ganyang kang sitwasyon, mayroon Diyos na pumapansin sa nararamdaman mo. Concerned siya sa iyo. Kasi nagmamahal siya sa iyo. Amen? Oo, sa mundong ito, baliwala ka. Sa mundong ito, maaring ang tingin sa iyo ng tao, wala ka. Dito sa mundong ito, kapag wala kang pera, wala ka. Tama. Pag hindi ka mayaman, wala ka. Walang bigat ang salita mo. Hindi naman lahat. Pero marami. Tama po ba? Pag hindi ka makapangyarihan, wala kang salita. Pag wala ka sa posisyon, walang kwenta ang salita mo. Kapatid, sa mga ganun sitwasyon, sa Diyos, ang bawat salita mo may halaga. Pinahahalagahan ng Panginoon ang bawat daing ng kanyang mga lingkod. Yan ang Diyos. Oh, kapatid, ano pa ang pangangamba natin? Kung nasasaktan tayo, inahanap natin ang pagmamahal ng kapwa natin. Kapatid, kung hindi man maibigay ng mundong ito, yung pagmamahal na hinahanap mo, kapatid, ang Diyos ang magbibigay ng pagmamahal na hinahanap mo. Dumuon tayo sa presensya ng Panginoon at doon natin makakamit yung pag-ibig na yon. Walang hanggang pag-ibig ng Panginoon sa atin. Salamat! Magpasalamat tayo lagi sa Panginoon dahil iniibig tayo ng Panginoon. Concern siya sa atin. Sabi ko nga, wow, Lord, mahalaga kami sa iyo. Naisip mo na ba kung gaano ka kahalaga sa Panginoon? Naisip na ba natin? Paggising ba natin sa umaga, naisip natin, Panginoon, napakahalaga ko sa iyo. Bawat salita ko, pinakikinggan mo. Mga kapatid, dahil mahal ka ng Panginoon, kapag dulog mo pa lamang sa Panginoon, ang tenga ng Panginoon nakakiling sa iyo. Kasi mahalaga ka sa Panginoon. Sabi mo sa kapatid mo, sa katabi mo, mahalaga ka sa Diyos. O tanong, mahalaga pala tayo sa Diyos. Meron ba tayong emosyonal na katiwasayan? Kaloob ba yun ng Diyos? Amen. Ano pa? Pinansyal. Sa pinansyal.
Hindi laging puno ang wallet natin. Hindi laging pag may dinukot tayo, mayroon kang uhugutin. Tama po ba? Kadalasan, wala tayong dudukutin. Nakakaranas tayo noon. Kaya nga sabi ni Pablo naranasan kong natutunan ko ng makontento. Naranasan niyang sumagana, naranasan niyang mawalan. Naranasan niyang mabusog, naranasan niyang magutom. Yan ang buhay ng tao. Minsan wala tayo. Kailangan ng pambayad, real talk. No? Kailangan may bayaran. Wala pa. Tila wala. Lord, wala. Dumating na yung binlameral ko. Nasabi ng isang kapag 2,000 na lamang ang inyong sagot na namin. Hanggang ngayon, hindi pa rin nila sagot. Pag dating ng binlameral ko, di ba nakakawindang? Sasabayan pa ng tubig. Tapos, kailangan mong magbayad sa school. Kailangan natin kumain. Kapatid, minsan wala. Sino nakaranas ng wala? Ako nakaranas ng wala Di po ba? Sabi ni Lord, bibigyan kita ng katiwasayan, pinansyal. Ano ibig sabihin nun? Sa mga ganun sitwasyon, pwede nating awitin yung kanta. Ano ba yung kanta doon? Kahit walang pera, di ba't laging masaya? Ganyan nga ang buhay ng kay Jesus, laging may galak sa tuwina. Oh, talaga, Pastor Mel? Kahit walang pera? Laging may galak sa tuwina? Opo. Pwede mong awitin yun. Bakit? Paano mong maaawit na kahit walang pera, di ba't laging masaya? Kasi alam mo sa sarili mo, wala man ngayon, God will provide. Ang Diyos ang magbibigay. Kailan niya ginutom ang mga mananampalataya? Di ba lagi siyang saklolo? Doon sa panahong dulong-dulo, nandun ang Diyos. Alam niyo bakit doon sa dulong-dulo? Kasi gustong-gusto ng Diyos, pinamamangha niya ang kanyang mga lingkod, ang kanyang mga anak, para makita mo yung gawa ng Panginoon. At kapag nakita mo ang gawa ng Panginoon, ano ang gagawin ng bibig mo? Di ba sasambahin mo siya at pupurihin? Yun ang gusto ng Panginoon. Lagi tayong pamanghain. Makita natin ang kamanghamanghang gawa ng Panginoon. Pastor, doon na lang sa dulo. Pero may ginamit ang Diyos. God will provide. Di ba't laging masaya? Ganyan nga ang buhay ng kay Jesus. Laging may galak sa tuwina. Sino may galak sa tuwina? Sino walang pera? Laging may galak sa tuwina. God will provide. Kasi mahal tayo ng Panginoon. Umiibig siya. Ang umiibig, laging nagpo-provide. Sino nagmamahal sa kanyang anak? Di ba kahit wala kang maibigay, kapag dumaing yung anak, gagawa ka ng paraan? Bakit? Kasi nagmamahal ka. Ang nagmamahal, nagpo-provide. Ang Diyos, umiibig. At iniibig ka niya. Kaya God will provide. Tatay na tatay. Amen? Di ba ang sarap isipin, meron tayong tatay sa langit. Minsan ang tatay natin dito sa daigdig,
Hindi siya good provider. Unfair pa nga minsan eh. Sino naaranas ng gano'n? Huwag niyo taas yung kamay niyo. Sa daigdig na ito, hindi lahat ng tatay mabuti. Hindi lahat ng tatay provider. Amen? Meron pa nga eh. May namatay na tatay. Sabi ng mga anak, ang dami kasing nagpatotoo dun sa burol. Totoo po yun. Hindi ko lang sasabihin sa inyo kung sino. Baka makilala ninyo. Pero hindi nyo po kilala. Sabi ng mga anak, ang daming nagpatotoo nung burol ng kanyang tatay. Si ganito, provider yan. Provider yan. Kapag walang-wala kami, nagbibigay siya, tumutulong siya sa amin. Sabi ng mga anak, yan ba tatay ko? Nagpunta sa mami ko, Ate baby, yun ba ang tatay ko? Kasi sa iba nagbibigay daw siya. Sa amin, di siya good provider Kita nyo? Sa daigdig na ito, hindi lahat ng ama good provider. Pero yung tatay nating sa langit, good provider. Amen? Di ba tiwasay ka sa kamay ng Diyos? Binibigyan ka niya ng katiwasayan, pinansyal. Bahala ang Diyos. Sagot ka ng Panginoon. Basta gawin mo yung panuntunan ng Panginoon. Sumunod ka sa kalooban ng Panginoon. At mararanasan mo yung walang hanggang biyaya ng Panginoon. Amen? Ano ba? Espiritual na katiwasayan. Payapa o ligtas dahil konektado tayo sa Diyos. Spiritual. Payapa ka o ligtas dahil konektado tayo sa Diyos. Diyos na makapangyarihan na nagbibigay ng katiwasayan at pag-asa sa panganahon kailangan natin ito. Amen? Spiritual. Dry ka? Nanlalamig? Di ba? Hindi naman laging mainit ang buhay spiritual natin. May mga panahon at kadalasan pa nga ayaw natin humawak ng Biblia. Ayaw nating magbasa ng Biblia. Ayaw nating manalangin. Kasi hindi laging mainit, hindi lagi on fire. Hindi lagi. Minsan nararamdaman mo dry. Kapatid, sa ganun pagkakataon, di lumapit ka. Gusto mo ng espiritual na katiwasayan? Lumapit ka sa Diyos. At sa paglapit natin sa Diyos, hindi kayo tataboy ng Panginoon. Yun ang maganda sa Diyos, hindi siya nagtataboy. Teka sa ulo mo. Paulit-ulit ka, kaya ka nang lalamig. Kaya wala ka nang gana magbasa ng Biblia. Kasi ito ka, paulit-ulit ka. Ang tikas ng ulo mo kasi, hindi ganun ng Diyos. Paglapit mo sa Diyos at tumingi ka ng tawad, muli kanyang pinalalakas. Pinaiinit yung ating mga pananampalataya. Nilalagyan kanyang uli ng panibagong sigla. Muli mong binabasa ang salita ng Panginoon, nagkakaroon ka uli ng pagkagutom, pagkauhaw sa kanyang mga salita. At higit sa lahat, nagkakaroon tayo ng pagkauhaw saan? Sa presensya ng Panginoon. Yun ang Diyos. Binibigyan niya tayo ng katiwasayan, spiritual. Hallelujah! Praise God! Pangalawa, anong kahalagahan ng kabutihan o ng walang hanggang kabutihan ng Diyos sa bawat isa sa atin? Pangalawa, ito po ay nagpapakita na siyempre ng pag-ibig. No? Ito ay nagpapakita ng pag-ibig ng Diyos. Ang sabi ng Jeremiah 29:11, ako lamang ang nakakaalam ng mga panukalang inihanda ko para sa ikabubuti ninyo at para dulutang kayo ng pag-asa sa hinaharap. Yan pong ating binasa
ito po ay bahagi ng sulat ni Propeta Jeremias sa mga Hudyong ipinatapon bilang bihag noong 597 BCE. Ito ay maaaring isinulat may 1 o 2 taon pagdating nila sa Babylonia. Pero sa kabila na ang Israel ay nabihag ng Babylonia noon, nagbigay ang Diyos ng salita, ng pangako, ng pag-asa sa kanila. Anong pakiramdam ng isang bihag nung panahon na yon? Wala. Hindi na nga, sabi ng mga panahon na hindi sasalita ang Diyos, tahimik. Anong pakiramdam nila? Bihag? Alipin? Anong pakiramdam ng isang alipin? Tapos hindi mo naririnig ang tinig ng Diyos mo. Bakit? Dahil sa pagsuway. Kaya nga sila nabihag eh. Kaya pinahintulot ng Panginoon ang pagkabihag nila. Bakit? Dahil sa pagsuway, paulit-ulit na pagsuway ng Israel. Di ba tayo ganun din? Paulit-ulit na pagsuway? Ang Israel, nung sinabi yun ng Panginoon, nasa gitna sila ng kalungkutan dahil sila ay bihag ng Babylonia. Pero pansinin po natin ang sinabi ng Panginoon. Sabi niya, di ba? For I know the plans I have for you, declares the Lord. Sabi doon, no? For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Kapatid, ito po'y pangako ng Panginoon sa mga Israelita nung panahon na yon, bihag. Nasa malaking problema, pagpapahirap ng isang bansa na kung saan binibigyan sila ng ano? Ano ang dulot nun? Kapag ka ikaw ay bihag, lungkot. Unfair yung treatment sa kanila. Nobody. Bakit? Bihag ka eh. Di po ba? Pero, ang ganda ng pangako ng Panginoon. Yan ang Diyos eh. Hindi niya nililimot yung kanyang mga pangako. Pag siya nagsalita, ginagawa niya yon at pinaalala niya. Kahit nasa gitna sila ng ganung kalagayan, ang Diyos nagpaalala. Ginamit ang propeta Jeremias. Anong sabi? For I know the plans I have for you, declares the Lord. Anong sabi? Plans to prosper you. Panginoon, plano mo pala kaming pagpalain eh. Bakit nasa ganitong kalagayan kami? Inuulit lang ng Panginoon, hindi ka mananatili sa ganyang kalagayan kasi mayroon akong malaking plano para sa iyo, Israel. Hindi kita inilabas sa Ehipto para pahirapan, para maging alipin muli. Mayroon akong magandang plano para sa iyo. Ang plano ko, pagpalain ka, hindi kasaktan. Mga kapatid, yan ay pagpapakita ng pag-ibig ng Diyos sa kanyang piniling bayan. Sa kabila ng kanilang pagtalikod sa Diyos, tapat pa rin na umiibig ang Diyos sa kanila. Sino dito nabasa na ang Bible mula Genesis hanggang Revelation? Sino inulit na? Alam niyo ba nung inulit ko? Sabi ko, basahin ko ba uli ang Bible? Nabasa ko na ito eh. Ang binasa ko uli. Siyempre doon tayo nabubuhay. Ang daming revelasyon ng Panginoon. Nakita ko lalo na, binuksan ng Panginoon yung mata ko doon na ang Israel, paulit-ulit sila. Ang titigas ng ulo nila. Si Haring Saul nga eh. Ang tigas ng ulo. Di po ba? Tigas ng ulo.
Ginawa ng hari ng Panginoon. Pero anong ginawa niya? Yung hindi niya dapat gawin, ginawa niya. Dahil sa takot niya. Kwento ko lang. Kasi napapaligiran si Haring Saul nun eh. Nanginginig sila sa takot. Yung hindi niya dapat gawin, na dapat gawin ng mga pare, ginawa niya. Ginawa niya. Di ba taga sa ulo? Sabi ni Samuel, bakit mo ginawa yan? Bakit mo ginawa yan? Natatakot na ako eh. Baka sugurin kami, hindi man lang nakapagandog. Mula ngayon, hindi ka na magiging hari. Tinatanggal ng Panginoon sa iyo ang pagiging hari. Ang tikas pa rin ang ulo. Sabi ng Panginoon, digmain mo yan, wala kang ititira. Wala kang ititira. Wala kang ititira. Nagtira. Tinira yung hari. Ano pa? Matatabang guya. Di ka sa ulo ba? Paulit-ulit. Ano mararamdaman ng Diyos sa isang taong paulit-ulit? Ang tigas sa ulo. Tapos si Saul, mas concerned pa siya, yung glory to me. Glory to me siya eh. Sabi niya kay Samuel, wag naman ganyan, katatapos na ng digmaan. Samahan mo naman ako. Para maparangalan. Mas concerned siya sa parangal. Ano man damdamin ng Diyos? Paulit-ulit. Paulit-ulit ang tao, paulit-ulit ang bayang pinili niya saan? Sa pagkaasala. Pero sa kabila ng pagkaasala at paulit-ulit na pagtalikod at pagsuway ng tao sa Diyos, ang Diyos nananatiling umiibig sa tao. Ang buti ng Diyos. Ang buti-buti ng Diyos. Sabi ko, Panginoon, sa kabila ng mga pagsuway, nagsisi pa nga ang Diyos eh. Bakit ko ba nilikha ang tao? Matigas ang ulo. Pero sa kabila ng ganung bagay, nananaig yung pag-ibig ng Diyos. Amen? Sa pagsuway nga sabi ng Panginoon, pupuksain ko ang bayang ito. Sa'yo mo na lang, Moises, sa'yo na lang. Ikaw na lang gagawin, sa'yo, lahi mo na lang manggagaling. Kita nyo, ang Diyos nagagalit. Pero, kung magalit ay banayad. Kung magalit ay banayad, nababago. Gusto ng puksain ng Panginoon, nababago. Nagpapabago. Sa kaisipan ng Diyos. Pag-ibig ng Diyos. Dumulog si Moises, wag niyo pong gawin yan. Baka mamaya sabihin ng mga Egyptian, kinuha niyo sila para patayin. Wag po. Kita niyo, napainuhod ang puso ng Panginoon. Bakit? Sa kabila ng galit. Bakit? Umiibig. Sino dito nagagalit tapos kapag nilambing na ng mister, bati na tayo. Ito, 10,000. Sige na, di ba? Bati na. Kapag nilambing na, sige na. Amen? Ano nagtutulak para magpatawad? Ano nagtutulak sa atin para magpatawad? Pag-ibig. Yung lolo ko nga nang ibang bahay Nang ibang bahay yung lolo ko, total, wala na siya dito sa daigdig na ito, payapa na siya sa piling ng Panginoon, buti na lang na bago siya namatay, na-born again. Yung lolo ko nang ibang bahay, bumalik sa lola ko, may cancer na, alagain. Pero tinanggap siya ng lola ko. Alam niyo kung bakit? Love. Pag-ibig. Kung yung tao marunong magmahal at tumanggap ang Diyos pa. Siya ang author ng love. Kaya kahit mga kapatid, nandun tayo sa gitna ng pagsuway, lumapit ka sa Diyos.
patatawarin ka ng Panginoon at ipadarama sa iyo ng Panginoon yung tunay na pag-ibig. Laging nagmamahal ang Diyos. Mga kapatid, sa ating mga sumasampalataya, no, sa kanyang anak na si Jesus, ganyan din ang pag-ibig ng Diyos. No? Ganyan ang pag-ibig ng Diyos. Kung paanong haba ng pasensya ng Diyos sa kanyang bayang pinili na paulit-ulit sa pagkaasala sa atin mga kapatid, ganyan din ang Diyos. Yung Diyos na yon, Diyos rin natin ngayon. Kaya yung pag-ibig ng Diyos noon sa mga Israelita, pag-ibig niya rin sa atin. Amen? Ang sabi ng John 15:9, kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman, iniibig ko kayo. Hallelujah! Di ba ang sarap noon? Mismong sa salita, bibig ng Panginoon, sinabi niya, kanino? Sa mga alagad, at angkinin natin. Kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman, iniibig ko kayo at manatili kayo sa aking pag-ibig, sabi ng Panginoon. Minamahal ba ng Ama ang anak? Oo. Kung paanong iniibig ako ng Ama, iniibig ko rin kayo. Wow! Di ba ang sarap na pangako, pangawakan yung salita na yun ng ating Panginoon? At kapag ang Panginoon na nagsalita, pangawakan mo, totoo yun. Kung paano nga kung iniibig ng Ama, gayon din naman, iniibig ko kayo. Ano pa? At manatili kayo sa aking pag-ibig. Ang sarap. Mapagmahal ang Diyos. Masarap umibig ang Panginoon. Kapatid, ngayong araw na ito, damayin mo kung gaano kakamahal ng Panginoon. Di ba? Minsan naghahanap tayo ng pag-ibig sa mundo, yung pag-ibig ng Diyos di ba pa sapat? Minsan hinahanap natin pa ito sa maraming bagay sa daigdig na ito. Kapatid, kahit hindi yan maibigay ng minamahal mo, hanapin mo sa Diyos at ibibigay ng Panginoon. At napakasarap umibig ng Diyos. Hallelujah! Paggising sa umaga, pag nakita mo yung nilikha niyang araw, di ba ito'y nagpapakita ng pag-ibig niya sa iyo? Paggising mo sa umaga, nakikita mo ang iyong asawa at ang iyong mga apo, kung may apo ka, di ba yan ay nagpapakita ng pag-ibig ng Diyos sa iyo? Pag pumunta ka sa iyong hapagkainan at nakita mo may pagkaing naroon, di ba yan ay nagpapakita na ang Diyos ay umiibig sa iyo? Kapag dumating ang bill ng kuryente at may pinambayad ka, di ba yan ay nagpapakita at nagpapamalas ng napakalaking pag-ibig ng Diyos sa iyo? Kapag lumuluha ka, mayroong nawala, tapos nadama mo yung kapayapaan ng Diyos, kaaliwan ng banal na Espiritu, anak, narito ako. Iniwan ka man, nawala man siya, pero narito ako, nananatili akong buhay, kasama mo ako, mahal kita, iniibig kita, damayin mo ang yakap ko. Hallelujah! At madalas, doon sa gitna, minsan, kadalasan, ng ating mga karamdaman, doon din pinararamdam ng Diyos ang napakalaki niyang pagmamahal. Amen. Hallelujah. John chapter 16, verse 27. Sapagkat iniibig ko nga kayo. Sapagkat iniibig nga kayo ng Ama. Iniibig nga kayo sapagkat ako'y iniibig ninyo. O sino nagmamahal kay Jesus? O di iniibig. Kapatid, mahal mo si Jesus, minamahal ka ng Ama. Amen? Sapagkat iniibig nga kayo ng aking Ama. Iniibig nga kayo sapagkat ako'y iniibig ninyo at naniniwala kayong nagmula ako sa Diyos. Mga kapatid, ang kabutihan at pag-ibig ng Panginoon ay nagpapakita
ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Ito ay isang paalala na tayo ay mahal ng Diyos at siya ay laging handang tumulong sa bawat isa sa atin. Amen. Panghuli. Wow! Huli na! Panghuli. Ang Diyos, pinagkalooban tayo ng buhay na walang hanggan. Yun yung pinakamaganda sa pag-ibig ng Diyos. Yung buhay na walang hanggan na ibinigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sino dito, kung kukunin ng Diyos ang kanyang buhay sa araw na ito, alam niya may buhay siyang walang hanggan sa piling ng Panginoon. Ang hina ng amen nyo, wala kayong buhay na wala kayong assurance of salvation? Ligtas na ba kayo, mga kapatid? May buhay na walang hanggan po ba kayo sa piling ng Panginoon? Amen. Yan yung pinakamagandang bagay na ginawa ng Diyos at pagpapakita ng Panginoon ng kanyang pag-ibig, buhay na walang hanggan. Alam ng Diyos, takot tayong mamatay. O, sino gusto nang mamatay ngayon? O, tanyo, ayaw nyo. Pero alam natin, sa langit tayo pupunta. Alam ng Diyos, ayaw nating mamatay. Tama? O, anong regalo ni Lord? Buhay na walang hanggan. Ayaw mo? O sige, eto, buhay na walang hanggan. Di ba pagpapakita yan ng Panginoon ng pag-ibig niya sa bawat isa sa atin? Yan ang pinakamagandang binigay ng Panginoon. Yan ang pinakamagandang natanggap natin sa Panginoong Hesus dahil siya ay mabuti at puno ng pag-ibig. Kapag tayo sa Kanya'y sumampalataya, bibigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. Maganda doon, sumampalataya na tayo. Kaya pinangahawakan natin yung buhay na walang hanggan. Di ba, ang sarap isipin, may buhay tayong walang hanggan sa piling ng Panginoon. Sa mundong ito, punong-puno ng kaguluhan. Tama po ba? Gumawa ng flood control papunta sa bahay ninyo. Di ba, ang gulo-gulo, no? Pero gusto natin sa daigdig na ito. Pero dahil mahal tayo ng Diyos, may inihandaan Diyos. May inihandaan Diyos sa atin. Bukod sa buhay na walang hanggan, yung titiran mo, yung titira natin, sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Silid, sa ibang salin ginamit mansion. Sa bahay ng aking ama ay maraming mansion. Ako'y paroroon upang ipaganda kayo ng inyong matitirhan. Kasi bibigyan ko kayo ng buhay na walang hanggan Ako'y paroroon upang bigyan kayo, ako'y paroroon upang ipaganda kayo ng inyong matitirhan. At kapag ganda na ang matitirhan, ako'y muling babalik. Wow! Di ba ba? Ang sarap isipin yun. Di ba yun yung greatest hope? Ako'y muling babalik upang kayo'y kunin. At ang pinakamaganda doon, ang sabi doon, upang kung saan ako naroroon, dumuon kayo. Gusto ng Diyos, kasama niya tayo, walang hanggan. Kasama na natin ang Panginoon. At ang maganda sa Panginoon, mismong taanan niya, ibinigay niya, kaloob niya sa taong tumanggap sa Kanya, nanampalataya sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas. Ang taanan sa langit, kaloob mga kapatid sa bawat isa sa atin. Hindi lang buhay na walang hanggan, maging ang tahanan ng Diyos, kaloob para sa iyo. Palakpakan niyo ang Panginoon. Di po ba ang buti ng Panginoon dito sa lupa na ito? Wala ka man lang tahanan, nangungupahan ka, nasusunugan tayo. Di po ba? Pero yung inihanda ng Diyos sa atin doon, mansion, wala nang baha, wala nang sunog. Inihanda ng Diyos sa atin. Kapatid, hindi ka ba natutuwa, nagagalak sa Panginoon? Dapat nga naglululumundag tayo sa papuri sa Panginoon.
Pag narinig mo yung salita na yun ng Panginoon, sa bahay ng aking Ama, maraming silid. At ipag-aanda ako na kayo ng inyong matitiran, papanik na ako doon. Pag handa na, babalik ako. Anong pakiramdam doon sa pinangakuan? Nababalik siya. Mahal niyo yung umalis. Anong damdamin nung pinagsalitaan nun? Babalik ako. Pag-asa. Pag-asa. Babalik ako. Sabi ni Jesus, babalik ako. At malapit nang bumalik ang Panginoon. Kukunin na tayo ng Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Hindi pa tayo natutuwa. Wala nang mamamatay. Amen? Hindi na kami magkukumital. Wala na tayong pupuntaang burol. Wala na tayong pupuntaang ospital para ipanalangin ang may karamdaman. Dahil ang lahat pinawi na ng Panginoon. Pinagaling na ng Panginoon. Kapatid, wala na rin tayong poproblemahing bill sa bahay ng Ama. Dahil mismong ang liwanag ng Diyos ang magiging ilaw ng bawat isa sa atin. Hallelujah! Ang liwanag ng Diyos. Pag nalulungkot ako, iniisip ko Sabi ng apo ko, Pa, tumaya kaya tayo sa loto. Kasi gusto niya yumaman. Gusto niya magkabahay. Nanood ba naman na niya sa Channel 7? Kala niya totoo. Si Pipito. Pa, tumakaya tayo sa loto. Pinatulang ko naman. Pero hindi ako tumaya sa loto, Bakit? Gusto ko magkabahay tayo, Pa. Gusto ko magkabahay. Alam niyo, yung salita na yon ng apo ko, kasi nakikitira lang naman kami sa tatay ko Di ba minsan umihiwa yon sa puso mo? Yung salita ng bata. Tapos minsan sabi ko sa kanya, Apo, meron akong meron akong biniling bahay sa Bulacan. Binibiro ko lang. Lilipat na tayo doon. Talaga. Ganun siya. Pero di ba minsan umihiwa yun? Kasi hindi mo kaya. Wala akong pambili. Wala tayong pambiling bahay. O sino may pambiling bahay? Sino? Meron ko kayo? Bilhin niyo akong bahay. Joke lang. Sa mga ganun sitwasyon, ang iniisip ko, sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Dito sa lupang ito, wala man akong tunay na bahay, pero sa bahay ng Diyos na ating pinaglilingkuran ay maraming silid at ipaghahanda tayo ng Diyos ng matitirahan. Takot din siyang mamatay. Pa, kapag ka 20 na ako, ano na edad mo? Pa, pag ganun bang edad ko, pwede pa akong tumabi sa iyo? Pwede pa ba kitang katabi? Pwede, kung gugustuhin mo ako. Di ba? Sa mga ganun salita, minsan nag-iiwan sa akin ng takot at pag-aalala. Bakit? Bata pa yung mga apo ko may edad na ako Madyondo na Tinignan ko sa salamin, wala na, lawlaw na.
Dati, Romel Pogi, tawag ko sa sarili ko. Ngayon, pag sinabi ko Romel Pogi, mababash po ako eh. Pogi ka dyan. Kaya lang, nagpapaalala, pagka ganong sitwasyon, inaalala ko sa Diyos, may buhay akong walang hanggan. Di po ba? Di ba ang sarap isipin nun? Mamamatay tayo sa daigdig na ito, pero itong katawang lupang ito, na namamatay, nagkakasakit sa isang iglap. Sabi yun, di ba? Pangako ng Panginoon. In a twinkling of an eye, sabi ni Lord, He is coming. At dun sa isang kisap mata, ang sabi, babaguhin ng Diyos yung ating mga katawan. Katawang hindi mamamatay, hindi mabubulok. Kapatid, buhay na walang hanggan. In a twinkling of an eye, darating ang Panginoon. Excited po ba kayo? Ngayang katawan na yan, palitan ng Panginoon, katawang hindi na mabubulok. Hallelujah. Yan po mga kapatid, ay kaloob ng Diyos sa kanyang mga anak. Bakit? Iniibig kasi tayo ng Diyos. Ramdam nyo ba? Tanong, ramdam nyo ba? Sabi nga na, feel mo? Feel mo ba? Love ka ni Lord? Ako love ni Lord. Love ka ni Lord. Mahal ka ng Diyos. Mahal na mahal ka ng Diyos. Sabi nga ng 1 John 5, 11, 12, at ito ang patotoo, na tayo'y binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan, at ang buhay na ito'y nasa kanyang anak. Ang pinananahanan ng anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan, ngunit wala nito ang hindi pinananahanan ng anak ng Diyos. Kaya't napakahalaga na sigurado ka, tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon mo at tagapagligtas. Kung gusto mo ng buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos, siguraduhin mo na ang buhay mo nakakonect kay Jesus. Si Jesus ang nagahari sa puso ng bawat isa sa atin. Bakit? Kapag hindi si Jesus, wala ka ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating Panginoon. Ngayon, tanong, gusto mo ba ng buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos na mapagmahal? Siguraduhin mo na si Jesus ang nananahan sa puso mo. Siguraduhin mo yung kalooban ng Diyos ang ating ginagawa. Bakit? Doon nakasalalay yung ating buhay na walang hanggan. Kung si Jesus nananaan sa puso mo, sinusunod mo ang kalooban ng Panginoon, doon nakasalalay yung buhay na walang hanggang kaloob ng Panginoon. Hindi pwedeng tinanggap mo lang si Jesus sa salita mo. Tinatanggap ko, nananampalataya ako kay Jesus, pero yung buhay mo, pinasisinungalingan nung sinasabi mo. Kailangan yung sinasabi mo na tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Nakikita sa isang tumanggap kay Jesus, lumalabas yung bunga. Ano ba yung bunga na yun? Love, joy, peace, gentleness, kindness, goodness, self-control. Nakikita. Kapatid, tinanggap mo na ba si Jesus? Ulitin ko, hindi pwedeng dito. Siguraduhin mo. Siguraduhin mo. Sapagkat wala, sabi. Ang pinananahanan ng anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ngunit wala nito ang hindi pinananahanan ng anak ng Diyos. Kapatid, mananahan lamang ang anak ng Diyos sa isang tao kung tunay siyang nagsisi sa kanyang pagkakasala. Nagsisi ka na ba? Totoo ba ang paghingi mo ng tawad sa Panginoon?
Ang tunay na humingi ng tawad sa Panginoon, hindi na nagbabalik sa dating buhay. Amen. No turning back. Saan? Sa kasalanan. Tama ba ako? Mali ata. Walang pagtalikod. Kay Jesus, hindi ka tatalikod. Pero tatalikuran mo sino? Ang kasalanan. Iiwan. At dun mananahan ang Diyos. Nananahan ang Diyos sa tunay na nagsisisi sa kanyang pagkakasala. Si Pastor Romel ba nagsabi? Hindi. Salita ng Diyos. Sabi ng John 5:24, sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig sa aking salita at nananalig sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi siya hatulan, kundi inilipat na sa buhay mula sa kamatayan. Hallelujah! Di ba, ang sarap na pangako ng Panginoon, mga kapatid? Ang sarap isip-isipin. Yung salita na yon ng ating Panginoon. Ang sabi niya, ang nakikinig sa aking mga salita at nananalig sa nagsugo sa akin. Ang sabi ng Panginoon, may buhay na walang hanggan. Hindi siya hahatulan, kundi ililipat sa buhay mula sa kamatayan. Kapatid, kung tinanggap mo na si Jesus bilang Panginoon mo tagapagligtas, wala ka na sa pangalawang kamatayan. Wala ka na sa kahatulan. Ano ang hatol ng Diyos sa pagharap natin kung tinanggap mo na si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas? Not guilty. Amen. Not guilty. Yun yung verdict ng Panginoon sa mga tumanggap sa Kanya, nanampalataya, tunay na nagsisi. Pagharap natin kay Lord, not guilty. Wow! Di ba tayo namamangha sa Diyos? Di ba kamangha-mangha ang pag-ibig ng Panginoon? Yan ang Diyos. Ganyan siya magmahal. Ganyan umibig ang Panginoon. Kapatid, mahalaga ka kay Lord. Dahil mahalaga ka kay Lord, sagot ka ni Lord. Sa daigdig na ito, sagot ka ng Diyos. Paglipat natin dun sa ating tunay na tahanan, may nag-iintay na. Kapatid, nag-iintay na. Ang alin? Yung inihandang tahanan ng Diyos para sa kanyang mga bayan. At kasama ka doon. Kasama ka ba doon? Ramdam mo, love ka ni Lord. Tahanan. Laan para sa'yo. Buhay. Laan para sa'yo. Tayo po'y tumayo, mga kapatid. Hallelujah! Woo! Kapatid, ramdam mo, mahal ka ng Panginoon. Ramdam nyo. Kung mahal ka ng Panginoon, anong gagawin mo? Anong gagawin mo? Anong gagawin mo kung mahal ka ng Panginoon? Pwede tawagan yung praise and worship team. Anong gagawin natin kung mahal tayo ng Panginoon? Malungkot? Purihin natin siya! Sambahin natin ang Diyos! Amen! At yan ang dahilan bakit tayo narito para sumamba sa Panginoon. Kapatid, pwede po ba ngayong araw na ito ibigay natin yung pinakamainam? Hindi na pa, pero ngayon, simulan natin. Simulan natin. Ibigay natin yung the best. Nagmamahal siya eh. Umiibig siya eh. The best yung pag-ibig niya eh. Di ibigay mo rin yung the best. Ipadama mo. Hindi mo man lang mapantayan yung pag-ibig ng Diyos, pero ipadama natin
yung pag-ibig ng Diyos sa pamagitan ng ating pagdakila, pagtaas, pagsamba sa pangalan ng ating Panginoon. Hallelujah! Sambahin mo, kapatid. Sambahin natin ang Panginoon. Hallelujah! 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 Woo! Jesus! Pinupuri ka namin, Panginoon. Hallelujah! 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 Thank you, Jesus. Speak, Jesus. Speak, Jesus. Hallelujah. 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 Oh, we worship you, Jesus. We worship you. We honor you. We glorify your name, oh God. Hallelujah. For you are worthy to be praised, oh God. Hallelujah. Hallelujah. Woo. Hallelujah. Hallelujah. Pwede po ba yung the best? The best na pagsamba para sa Diyos na nagmamahal. Hallelujah. Every heart and every mind, 'cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Hallelujah. I just want to speak the name of Jesus. Every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Sa Panginoon. Yes! Amen! Napakaganda sa pagdinig ng Panginoon yan! Yung awit natin! Hallelujah! I just want to speak the name of Jesus. Amen! Amen, Lord! Amen! Over fear and all anxiety. Amen! I speak Jesus.
pagsambay sa iyo, Panginoon. Hallelujah, 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 hallelujah. Tanggapin mo ang aming pagsamba, Panginoon. Tanggapin mo ang aming mga papuri, Panginoon. Hallelujah, 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 hallelujah. Woo! Hallelujah. Hallelujah. Woo! Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, God, Jesus. My Lord. My Lord. And my God. Hallelujah. Ooh, oh God, Jesus. Oh, oh God. Oh, Jesus. Jesus, oh Jesus. Oh, Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus. Oh, we worship you. We glorify your name, oh Jesus. We worship you, oh God. Oh God. Oh Jesus. Oh Jesus, sweet Jesus, my sweet Jesus. Kapatid, simulan mong damahin ang yakap ng Diyos sa iyo. Iniibig kang lubos ng Panginoon. Anumang kalagayan, naroon ka. Hindi ka nililimot ng Panginoon. Iniibig ka ng ating Panginoon. Inialay niya ang kanyang sarili para sa iyo. Para sa iyo, kapatid, para sa akin, para sa atin. Dahil lubos siyang nagmamahal sa atin. Hallelujah! Hallelujah! Panginoon, matagpuan mo nawa ang bawat isa sa amin, Panginoon, na kami, Panginoon, ay sumasamba sa iyo lagi. Dahil mahal ka namin, iniibig ka namin, Panginoon. Hallelujah. Kapatid, meron ka bang espesyal na kahilingan sa Panginoon? Andito altar. Pwede po tayong lumapit sa Panginoon. Meron po ba? Espesyal na panalangin. Hallelujah. Sige po. Andito po altar. Hallelujah. 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 Hallelujah.
Jesus. Thank you, Jesus. Glorify thy name. Oh God.
Hindi po kami karapat-dapat, Panginoon, sa pag-ibig mo dahil sa aming pagsuway, dahil sa katigasan ng aming ulo, Panginoon. Pero ganun pa man, inibig mo kaming lubos. Salamat sa pag-ibig mong lubos. Hindi nagmamaliw, hindi nagbabago. Salamat, salamat, salamat po, Diyos. Salamat sa pag-ibig mong laan, Panginoon, na maging ang buhay mo, Panginoon, ibinigay mo, Panginoon. Dahil umibig kang lubos. Hallelujah. Sino kami, Panginoon, para paglaanan mo, Panginoon, ang buhay mo? Pasuwayin niya kami. Pero Diyos, yan lahat, Panginoon, ay tulak ng pagmamahal mo sa amin, Panginoon. Salamat po. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa walang hanggang pag-ibig. Sa walang hanggang pag-ibig mo, Panginoon. Sa iyo po ang papuri. Sa iyo po ang pagsamba. At aming inaangkin, Panginoon, ang kagalingang nagmumula sa iyo sa may mga karamdaman.